Magandang umaga mga kapatid, alas 8 na po ng umaga dito sa A. Fernando Elementary School sa Malanday, Valenzuela. At eto, malakas na naman ang buhos ng ulan dito. Silipin natin yung kanilang evacuation center dito. Sa ngayon, meron tayong 208 na pamilya na naandito. Yan po ay nakadistribute sa 38 classroom. Suma total niyan ay 815 individuals. At kung makikita ninyo sa listahan, ayan, meron karamihan, halos mas marami pa nga yung bilang ng mga bata mula sanggol hanggang sa 10 years old. So ayan mga kapatid, yung latest tally natin dito sa evacuation center. Isa lang ito sa evacuation center sa Valenzuela City. So ito yung kanilang mga CSWD, abalang-abala sila. Ayan, at syempre yung mga staff natin mula sa barangay, sinisiguro nila na lahat ng mga evacuees natin ay natutugunan lahat ng kanilang pangangailangan. So sabi natin, DRRMO ng Valenzuela City, Sir Doc Arnaldo Antonio, kamusta po tayo, sir? Ito po, patuloy nga tayong may evacuation center at nakita nyo, bumuhos na naman ang malakas na ulan na naasahan natin magtutuloy hanggang itong weekends. Kaya tuloy-tuloy po yung serbisyo natin ang pag-aalaga sa ating mga kababayan. In total, sir, ilan po yung ating mga evacuees sa buong Valenzuela sa ngayon? Sa ngayon, mayroon tayong 48 evacuation centers in 32 barangays. At nasa around 7,150 individuals yung ating evacuees. Inaasahan po ba natin na tataas pa ang bilang dahil sa sama ng panahon? Kung magpapatuloy po yung ganitong sama ng panahon, muli po pwedeng umakyat yan ng around 9,000 katulad po nung araw nung Lunes at Martes. Okay, ayan. Ano po yung ating paalala sa mga taga-Valenzuela, Doc? Yun po, patuloy po silang magbantay at makinig sa mga abiso ng ating local government ng Valenzuela at ang barangay at manatili sa evacuation center yung mga nasa evacuation center na at syempre yung mga naiwan pa sa bahay nila ay sumunod sa mga abiso ng ating mga rescuers na magpunta na sa evacuation center. Okay. Maraming salamat, Doc Arnaldo Antonio, ang ating hepe ng Disaster Risk Reduction Office ng Valenzuela City. Alam niyo mga kapatid, kanina nakausap din natin yung ilan sa mga evacuees at eto nga yung sinabi nila. Ilan taon na si Grace? 37 po, ma'am. Okay. Ilan taon ka nang binabaha? 37 years na rin po, ma'am. So dito ka Up to now po, yes po. Dito na din po kami talaga nag-evacuate po kasi mas safe po kasi yung lugar po dito. Bali po, nung Monday po ng gabi, nalikas na po kami dito kasi mga 11 na po kami dito po nakarating ng gabi hanggang dibdib na po kasi yung sa baba namin. Tapos po yung sa loob ng bahay hanggang binti na po yung tubig. Sana po mawala na po yung magbagyo, malusaw na po siya ma'am para po mahirap po kasi talaga dito ma'am eh. Kung meron po sanang lugar na mas mataas po dun sa amin, hindi na po sana kami lilikas. Kaso po mahirap po kasi yung yung buhay po ba, pag nawala na po kasi hindi na po maibabalik. Totoo naman. Yes. So kahit po naghihirap po dito, tiis-tiis lang po, may awa po yung Panginoon. Ito hanap buhay ng mga kapatid natin dito sa Valenzuela. Ito yung mga sidecar, kaya lang dahil nga sa lakas ng ulan, hindi rin sila makapadyak. Ibig sabihin, wala ring kabuhayan yung iba nating mga kababayan dito. At ayan, kung kanina galit na galit ang ulan, ngayon medyo humina ng onti lang. Siniguro po ng Valenzuela City LGU na sila ay handa, kaya naman tingnan nyo sa evacuation center na ito, meron din silang nakahanda na bangka. Yan muna ang pinakahuli po dito sa A. Fernando Elementary School. Ako po ang inyong reporter na nakaduster, Laila Pangilinan po para sa News 5 Now.